Blessed morning po mga kapatid. Samahan niyo muna po ako na dumulog sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, salamat po sa panibagong buhay at kalakasang muli mo ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa pagising mo sa bawat isa, sa kapahingahan, Panginoon, na nagdaan sa magdamag. Salamat po sa masarap na pagtulog. Panginoon, dalangin po namin na palinisin mo kami, aming puso at isipan ko naman ang mga nagawa na ipagkakasala sa nagdaang araw. Mga linggo, patawarin mo po kami. Kayaan niyo po, Panginoon, na kami makalapit na malaya sa iyo. Dalangin po namin sa pag-aaral ng salita mo, Ama. Samahan niyo po kami, tulungan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami, buksan mo aming mga pandinig at aming mga puso. Hayaan mo, O Diyos, na magmanifesto ang iyong salita sa aming buhay. Magsalita ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lingkod. Walang alualhati, mga dakila sa buhay ng bawat isa. Isa namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming pag-aaral ng iyong salita. Ito pong aming samot panalangin na may pasasalamat at pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Amen. Magandang araw po sa bawat isa. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa buhay natin. Ang ating pong topic ay dun pa rin po tayo magpo-focus sa what does being guide mean? Ano po pa ang kahalagahan o ibig sabihin ng pagiging guide? Ano po dapat yung magiging napoposes na mga katangian na mayroon dapat ng isang guide o isang leader po na tulad po natin. So, kahapon po, tinalakay po natin ay tungkol po sa righteousness. Tama po ba? Yun po ay karugtong pa rin po yung atin ngayon na series po natin. At ang atin ang topic ngayon is about po sa empathy. Yan. Empathy. So, as we all know, empathy po ay parang hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Tama po ba? Parang hindi siya masyadong nabibigyan ng pansin na nagiging topic sa ating mensahe, sa pag-share po ba? So, what does empathy mean? Sabi po na sa nakita ko po na synonyms po ng empathy. The nearest synonym po ng empathy was sympathy. So, hindi naman po masyadong obvious no? Sympathy yung nearest synonym niya. Sympathy, empathy, understanding. Yan po yung synonyms ng empathy. So, empathy is the ability to see the world in someone else's eyes. The ability to see the world in someone else's eyes. The ability to walk in their shoes. Diba? So, there was a man that loved reading books. And here are some books he read about. Number 1, how to be a better leader, how to be a better spouse, how to be a better parent, how to be a better friend, how to be efficient and effective sa work or sa lahat ng bagay na ginagawa niya. And there is none of them that doesn't list empathy, that one of the most important. Napakahalaga. Ganun po yung kahalaga yung empathy. Nasa mga book po na nabasa niya, ando doon po lagi yung empathy. Kung saan, yun po ay importante na maposes o mapag-aralan o matutunan ng isang tao. To be a better leader, to be a better spouse, better parent, better friend, and be efficient and effective po sa workplace, sa ministry, sa school, sa lahat ng ginagawa niya. Empathy was always there sa list na very important. Empathy is the most essential life skill. In every field of work, empathy is so crucial. Napakahalaga po talaga ng empathy to see the world in someone else's eyes. This thing, empathy is not just came in this new generation. Hindi lang siya ngayon lang na sumulpot sa salitang empathy o yung katangian ng pagiging empath. Diba? In fact, even past 2,000 years, there was already a message about empathy. So, makibukas po tayo sa
Romans chapter 12, verse 9 and 10, verse 13, verse 15 and 16. Ayan, lang po tayo ng 5 verses po sa Romans 12. Romans 12, verse 9 and 10, 13, 15, and 16. So sabi po dito sa Romans 9:10 lang po. Romans 9:10. Sabi po dito sa Romans 9, let love be genuine, abhor what is evil, lang po. Let love be genuine, abhor what is evil. Abhor what is evil, hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Diyan po tayo sa verse 13. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Then 15. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise on your own side. So, purihin po ang Panginoon sa kanya pong salita. Praise God. So, kahit po nung unang pong panahon, na panahon po ng Panginoon, nandun na po yung message po para sa atin ng empathy o how to empathize with people. So po ba? Weep to those who weep, rejoice to those who rejoice. Diba? Many experts said that we don't have a lot of empathy to our society today. Tama po, no? This is not a skill that a lot of people have or possess. Diba? So, kumbaga, hindi talaga siya masyadong nabibigyan ng pansin yung empathy. So, sabi po ng isang US President, far more urgent in this country than our budget deficit is that we are suffering from empathy deficit. So, far more urgent in this country than our budget deficit that we are suffering from empathy deficit. We agree that empathy is important at nababasa natin sa Bible, di ba? Agree tayo doon. Napakahalaga ng empathy. Pero, why we struggle? Why we struggle to empathy? Why is there not too much empathy go around? Bakit wala masyadong empathy? Kung alam natin, kung nababasa natin sa Bible. You know, empathy is gonna require to listen to other people. You cannot see the world in someone else's eyes. Neither walk in their shoes if you don't listen to them and getting their perspective in life. So, empathy is more on listening. Sino dito yung mga good listener? Ako kasi, parang, hindi naman pero mahilig talaga ako makinig. Hindi makinig ng mga chismis, no? I love to listen to people. Kasi, tinuro sa akin ng Panginoon na kung gaano kahalaga o kung gaano kahalaga yung pakikinig sa mga tao, lalo na sa mga tao na nandun sa sphere mo, sa nasasakupan mo. So, it's very hard to listen to people. Yan po. Meron po ako dito mga limang points po ko. Why it is very hard to listen to people. Diba? Minsan po yung mga, yung mga boss, yung mga parents, yun po yung mga kadalasan na parang ang hirap makinig sa mga tao. Kasi, ito po yung mga dahilan why it's very hard to listen to people. Number one po, you are in charge. It is very hard to listen to people because you are in charge. Diba? Tama po ba? Because when you are in charge, it's your job to tell them what to do. It's not your problem. It's not your job to listen to them.
it's just your job to tell them what to do. Kasi ikaw yung in charge. Diba? Halimbawa, ikaw yung boss. May request sa'yo yung tauhan mo. O may sinasabi sa'yo yung tauhan mo. Meron siyang suggestion. Kasi hindi natin nagagawang marinig. Kasi you are the boss. Especially when you're a teacher. Halimbawa, teacher ka sa isang paaralan. Diba? It sounds backward that when you listen to your students, diba? Then they are listening to you and learning from you. Sa halip na sila yung makikinig sa'yo, sila yung makikinig sa kanila, diba? Parang, sa halip na ikaw tuturo sa kanila, sila yung magsasabi sa'yo, kailangan mo makinig. Diba? It's hard to listen to people when you're in charge kapag nakikita mo na in charge ka or you're in a position. Number 2, it's hard to listen when you are morally responsible. Ano ibig sabihin nun? What does that mean? That you are morally responsible. Halimbawa, isa kang guro and someone confess to you, isang estudyante mo na nag-confess siya ng addiction niya, na magdadrop siya sa school, yung mga mali niyang ginagawa. Diba? Tapos, inisip mo, yung estudyante na nag-confess sa'yo ay anak mo. Diba? Sa halip na makinig ka sa kanya, baka mag-jump ka na sa conclusion na magalitan na siya o sermonan na siya. Hindi ka na makinig. Tama ba? Because you are morally responsible that lad, diba? Sa bata na yun, sa tao na yun. Hindi hirap tayo makinig kapag morally responsible tayo. Number 3, when you are separated. It is hard to listen to people when you are separated. You cannot empathize with your device. We cannot empathize with our devices. If you're not physically present, it is hard or difficult talaga or impossible to listen to people, to be empathize with them. You should be physically present or near. Diba? So, kailangan talaga nandun yung presence mo kapag nakikinig ka. I remember na meron tayong mga kapatiran na halimbawa, i-chat ko si brother ganito, makipagkwento nga lang ako sa kanya. Kasi nilalagay sa akin ng Panginoon na kailangan mong kausapin ito. Parang nasa-sense ko na, ay, parang may gusto sabihin si brother, may gusto siya ikwento. Kaya napakahalaga po na connected tayo sa isa't isa, sa ating mga kapatid. Diba? Number 4, you are overwhelmed. It is hard to listen to people when you are overwhelmed. Ano ibig sabihin nun? You are too overwhelmed with your own life. Diba? Kapag may isang tao na gusto na lumapit sa iyo at magkwento or may sabihin, minsan hindi tayo handang makinig sa kanya kasi we are all also preoccupied na sa sarili natin. Kumbaga, busy ako. Parang wala muna akong masyadong time sa iba. Parang ang dami ko rin iniisip. Ang dami ko rin problema. Huwag kang muna dumagdag. May mga ganun ba? You are overwhelmed. You are too overwhelmed with our own life. So, ulitin ko lang po. Yung number 1 po is you are in charge. It's hard to listen to people when you are in charge. When you are morally responsible. When you're separated. When you're overwhelmed. And lastly po, number 5. It is hard to listen to people when you never been listened to yourself. You cannot give somebody you don't really have. You cannot give somebody you don't have. Hindi mo kaya makinig sa tao kung ikaw sa sarili mo, hindi mo pinapakinggan yung sarili mo. Diba? Have you ever experienced po ba nun? Na parang naghahanap ka ng payo. Pero yung sarili mo, hindi mo kayang pakinggan. Diba? Simula pagkabata mo. Diba? So, meron po ko dito isang quote na kinote po ni David W. Augsburger. Yan po. Being heard is so close to being loved that for the average person, they are almost indistinguishable. Being heard is so close to being loved.
Kaya napaka-importante po ng isang tao, sa isang tao na may nakikinig sa kanya. It sounds ah, parang bata, pero napakahalaga po ng may nakikinig po sa atin. Di ba minsan gusto rin natin na magkwento at naghahanap tayo ng someone na makikinig po sa atin. Just as of you that has childhood experience, di ba? That has not being heard. It's hard for us to learn empathy while growing up. Kung simula po pagkabata natin, wala na nakikinig sa atin. Diba? Meron po ba dito o ako po, parang ako gano'n. Parang naalala ko dati, hindi ako masyadong nagkukwento o parang wala akong masyadong napagkukwento kasi simula ng bata ako. Parang wala akong masyadong mapagsumbungan. Parang gano'n. So, and if you want to start how to learn, let's come to the source that will teach us how to empathize to people. Kasi ang hirap po talaga uh, makipag-empathize sa people kung hindi po siya natin na-experience. Alam po ng childhood natin. Diba? So, punta po tayo sa Hebrews chapter 4, verse 12 hanggang 16. Hebreo 4, verse 12 and hanggang 16. So, sabi ko dito, for the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit and of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account, Jesus, the great high priest. Since that we have a great high priest who has through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we don't have a high priest who is not unable to sympathize with our weaknesses, but one who is very respect has been tempted as we were, yet without sin. Praise God. So kung feeling mo po, simula bata ka, there is no one na nakikinig sa'yo or sympathize sa'yo. Lagi po natin tatandaan na simula pa lamang po ng bago ka palang likhain ng Panginoon, di ba? O unang dating mo palang, unang araw mo palang sa earth, there is someone, our high priest, who is always there to empathize with us, di ba? The one of the reason of God kung bakit siya dumating is to sympathize with us, di ba? Lahat na experience na ng Panginoon, Diyos siya eh, di ba? Andun siya sa langit, alam niya lahat ng bagay except one thing, nung hindi pa siya bumababa, he doesn't know how we feel, kung paano yung masaktan, kung paano yung maghirap, until na dumating siya, di ba? Kaya wala tayong rason na hindi nakikipagsimpatya ang Panginoon sa atin or hindi naranasan ng Panginoon na lahat ng bagay. Kasi from the beginning, simula dumating ang Panginoong Jesus, we can assure that there is someone who always listen to us, sympathize with us. Diba? So God could empathize with us, and we know that God is listening to us, diba? So balik po tayo sa 5 points, diba? Kaya, diba sabi natin dito sa last, you can never listen, or it's hard for us to listen when we've never been listening to yourself. Diba? Kasi, akala natin, kaya nahihirapan tayong makasimpatya sa iba, kasi hindi natin na-experience siya. Pero now, we know na there's someone na nakisimpatya sa atin simula pa lang nung una. Diba? So, naniniwala po ko na being overwhelmed is just a state of mind. Diba? Kasi kahit sobrang busy ka sa buhay mo, kung mahal mo yung tao, magbibigay ka ng oras sa kanya para makinig, para makasimpatya. But it's just a state of mind. Nasa isip mo lang yun. You're too overwhelmed. You can
give time somebody or to someone na importante sa'yo na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Kung sa kanya susugo. Diba? Number 3, when you are separated, you can, di ba sabi nga, you are, it's very hard for us na makasipatya when you are separated. Pero nang dumating ang Panginoon, di ba? Nakasimpatya siya sa atin. Napakalapit ng Diyos sa atin. Andyan lang siya. Andyan lang siya palagi. And you are in charge and you are morally responsible. You don't have to be in charge and morally responsible. Kasi ang Panginoon na mismo, He is in charge and morally responsible for everything. Kaya hayaan lang natin na pagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat. Knowing that there is someone, the God, King of Kings, and the Lord of Lords, that sympathize with us. Kaya pwede natin i-share lahat ng simpatya na yon sa mga tao na malapit sa atin, lalo na ng mga tao na nasasakupan natin. Diba? So, there is one simple phrase that came from another Christian counselors and psychologists. Sabi dito, sa one phrase na yon, respectfully curious. Yun po yung phrase. Respectfully curious. Can we be respectfully curious? We need to be a good listener. Kailangan meron din tayong curiosity sa buhay nila. Lalo ng mga tao na nasasakupan natin. We should be respectfully curious. Kasi, alam niyo ba o narinig niyo na ba yung salita na the power of why? W-H-Y, the power of why. There are two ways of asking why. May two ways po na pagtatanong ng why. Number 1 po is respectfully and number 1 is not respectfully asking why. Nabawa, may isang bata o mayroon akong anak na nagugutay-gutay ng papel. Tapos hindi ko muna, tapos ang unang tanong ko sa kanya is, bakit mo ginugutay-gutay yung papel? Magiging kalat lang yan. Diba? And dun naman sa other side, pwede mo siyang tanongin na, bakit mo ginugutay-gutay yung papel? Saan mo gagamitin yan? Diba? Tapos halimbawa, ang sagot ng anak mo is, bala ko sana surprise si mama, gagawin ko to confetti. Diba? So nag-jump agad sa conclusion na, magiging kalat yun. Diba? We should be respectfully curious when asking why sa mga tao. Diba? Halimbawa, sa mga bosses, sa mga boss, sa mga amo natin. May mga amo na nag-jump agad sa conclusion. Halimbawa, sinisigawan agad niya yung tauhan niya without knowing or asking na bakit niya nararanasan o kung bakit siya gano'n sa trabaho, kung bakit malamya, alam mo, may sakit, di ba? So, kailangan talaga, we are respectfully curious sa mga tao sa paligid natin, lalo na sa mga taong nasasakupan natin. As we live, di ba? Naalala niyo ba kilala niyo ba si Naaman? Si Naaman, 2 Kings. Sabi po dito sa 2 Kings chapter 5, verse 1 and 5. 2 Kings, chapter 5, verse 1 to 5. Naaman, commander of the army of the Syria, of king of Syria, was a great man with his master and high favor. Because by him the Lord had given victory to Syria. He was a mighty man of valor, but he was a leper. Now the Syrians, on one of the raids, had carried off a little girl from the land of Israel. She worked in the service of Naaman's wife. Diba? So, alam natin yung rest of the story. There was a man named Naaman. Tapos, nung nakonquer nila yung Israel, kumuha sila ng isang katulong na babae. And Naaman was a leper. So, may sakit si Naaman. Pero alam nung babae, yung katulong, yung slave na
ah, there was a prophet na sa Israel na makakatulong kay Naaman, di ba? So, yung babae na nakisimpate siya sa nararanasan, sa nararamdaman ni Naaman. Diba? So, kahit slave siya, she's respectfully curious. Diba? So, kung may concern siya doon sa kanyang amo, diba? Kahit alalay lang siya. Diba? We need to empathize with people around us, especially to those who are in our sphere, dun sa paikot natin. So, to be an effective guide or leader, we need to learn how to listen and to see the world through the eyes, to someone else's eyes. Diba? So, kailangan maging tayo, sensitive sa mga tao sa paligid natin, lalo na sa mga taong nasasakupan natin, mga dinidisciple natin. So, there's someone in your sphere na kailangan ng tenga na makikinig. Di lang tenga, puso na makikinig sa kanila. Kasi, dun pa lamang sa eye-to-eye contact, habang nagkukwento sila, ramdam na nila na there is someone na nakikinig. Sobrang gaano sa puso at pakiramdam. Naranasan ko rin po yan. Kaya gusto ko i-share din yung pakiramdam na yun, na there is someone listening kapag may nagkukwento. So, salamat po sa Panginoon sa mensahe niya sa atin na how important empathy is. We need to be an empath. Kailangan natin ma-possess yung pagiging empath bilang isang guide and leader to be effective and efficient. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Yes, Father God, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po Diyos sa mga salita mo na tinuro sa amin. How crucial and important empathy is, Lord. Salamat po dahil tinuturuan mo kami sa araw-araw ng mga bagay na nais mong matutunan namin sa buhay na ito upang maging effective kami, Panginoon, sa kingdom mo. Lord, we cannot do this alone. We need you, Lord. Lahat ng aming gagawin, samahan niyo po kami pangunahan. Tulungan mo kami, Panginoon, to learn how to be an empath, how to empathize with people, Lord. Salamat po sa buhay ng bawat isa na naririto. Pwede mo kami katagpuin at continue to use us, Lord, mightily for the sake of your kingdom and for your glory alone. Father God, we thank you and we trust you the rest of the day. And we give you back the highest honor, highest praise and adoration, thanksgiving and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Sa panibagong buhay na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon. Sa salita mo nawa, Panginoon, ang mga salita mo ay maitanim ito sa bawat puso namin at maipamuhay namin ito. Magkaroon kami ng compassion puso ng bawat isa at gabayan mo kami, Panginoon, sa bawat araw at ikaw ang manguna sa bawat desisyon namin. At gabayan mo po kami, Panginoon, at bigyan mo po kami ng mapagkumbabang puso at patawad na puso at patient at understanding, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Dalangin ko ang aking family at sa mga taong nakapaligid. Heavenly Father, sa mga sandali ng pagkabigo at pagkalito, tulungan mo akong magtiyaga at maunawain sa iba, lalo na sa mga nagkangailangan ng mas maraming oras upang malaman ang mga bagay-bagay. Lord, hayaan mo akong maunawaan ang kanilang kalagayan at tulungan ako hindi maging self-centered na individual. Hayaan mo rin akong maibahagi ang lahat ng mga biyayang natanggap ko, gamitin mo ako bilang iyong instrumento at
palakasin pa ang aking pananampalataya at mahanap ka. Panginoon, bigyan mo akong biyaya, manatiling kalmado, gabayan ng may kapayapaan at tiyaga. Tulungan nawa na magtiwala sa oras at manalig sa iyong lakas. Salamat, pinupuri ka at pinaparangalan ka namin. In Jesus' name I pray. Amen. Father God, we thank you, Panginoon, sa isang bagong araw. Sa isang bagong buhay, Panginoon, na punong-puno ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nag-remind sa amin, Panginoon. Kami ay mas lalong maging sigla, masigasig, matatag na lingkod mo, Panginoon. Lord, this morning we are asking for the strength, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mamuhay bilang isang totoong tagasunod mo, Panginoon, bilang isang totoong disciple mo, bilang isang totoong lingkod mo, Panginoon. Tulungan mo po kami na patuloy na ang buhay namin, O Diyos, ay maging isang buhay na pagpapala. Hindi lamang para sa aming mga pamilya, kundi Lord, higit sa lahat ay sa mga tao sa paligid namin, sa mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa naaabot ng iyong mga salita, sa mga tao at sa paligid namin na higit na nangangailangan, Panginoon, ng iyong kalita. Lord, use our life, Panginoon, as a vessel of blessing, Panginoon, sa mga taong ito, O Diyos. Patuloy mo po kami bigyan ng discernment, Panginoon, ng patience, at ng iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan upang higit namin mapagtagumpayan ang mga bagay-bagay sa buhay namin, ang mga pagsubok, ang mga temptation, at ma-handle namin, Panginoon, ang lahat po ng situation na maaari po namin pagdaanan sa aming mga buhay. Bigyan mo po kami ng desire sa aming mga puso at ng compassion, Panginoon, upang magkaroon po kami ng matinding pagkalinga, Panginoon, sa mga tao sa paligid namin. Lord, hayaan mo po na ang buhay namin, Panginoon, ay hindi lamang po kami maging tagasunod mo, Panginoon, kundi Lord, kami po ay maging isang buhay na pagpapala, Panginoon, saan man kami magpunta, anumang sitwasyon, Panginoon, yung maaari namin ma-encounter, saan man lugar kami dali ng aming mga paa, Panginoon. Hayaan mo po ng aming mga buhay ay laging maging buhay na patotoo sa buhay po ng bawat isa ng mga tao, mga kasalamuhan namin. Lord, hayaan mo po na yung mga salita ay laging mag-enlighten, Panginoon, sa aming mga buhay. Lagi kami mag-shine, Panginoon, at makita po ang glory mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, we declare strength, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa kabila, Panginoon, ng mga situation na ikaw lamang po ang higit na nakakakilala. Marami pong salamat, Panginoon. Kailangan po namin na patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa. Kaya po na maging totoo kami sa iyo, Panginoon. Maging isang totoong lingkod mo sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon. Hindi lamang kapag kami ay nasa simbahan, hindi lamang kapag kami ay sama-sama, kundi Lord, maging totoong lingkod din kami. Higit sa lahat, kapag kami ay nag-iisa na, Panginoon. Kapag ando na po kami sa point ng buhay namin na hindi na po kami komportable at hindi na po madali yung situation. Lord, dito po namin mapapatunayan na kami po ay totoong lingkod mo, Panginoon. Kapag kami po ay nasa mga ganitong klaseng situation.
Kaya Panginoon, salamat po na magagawa lang po namin ang mga bagay na ito sa biyaya po. Sa tulong mo, Panginoon. At kung kami, Panginoon, ay laging nakapagod sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, marami pong salamat sa iyong pag-ibig na nagiging isang motivation namin at matibay na foundation upang kami ay magpatuloy at magkaroon, Panginoon, ng isang matinding compassion sa aming paglilingkod at sa aming pagsiserve sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos. Hayaan mo po na bigyan mo kami ng isang puso na puno-puno ng kagalakan na mag-serve sa iyo sa lahat po ng situation namin. Salamat po, Panginoon. We honor you, praise you. Hayaan mo po na patuloy ka po namin parangalan sa aming mga buhay. Salamat po, ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo na patuloy po namin nararanasan sa aming mga buhay. Lord, we pray for our hearts, O God. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na unang-una, tinawag mo kami, Panginoon, upang ikaw ay mahalin namin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. At pangalawa, Panginoon, kami tinawag mo, Panginoon, para mahalin namin ang aming kapwa, gaya ng pagmamahal po namin sa aming mga sarili. Lord, sapagkat kapag ikaw ay tunay naming mahal, Panginoon, ay tunay na kaya rin namin, Panginoon, mahalin ang aming kapwa. Kaya naman, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, na kaya namin gawin, O Diyos, yung ginawa mo, Panginoon, nung ikaw ay bumaba dito sa lupa. Kung gaano mo minahal, Panginoon, even, Lord, yung mga tao na hindi ka mahal-mahal, bagkus, Lord, pinakita mo na naandun talaga yung pagmamahal sa kanila with compassion. Lord, naniniwala po kami na kaya namin gawin yun sapagkat kami po ay punong-puno ng iyong pagmamahal. Lord, kami tinawag mo para mahalin sila, para makita nila, Panginoon, na ikaw talaga ay tunay na Diyos. Para makita, Panginoon, ng mga tao na ikaw ang Diyos na tunay na nagmamahal talaga sa amin, Panginoon. Kaya Lord, we pray that we would have the compassion, Panginoon. Lord, dinedesire, Panginoon, ng aming mga puso na kung ano, Lord, yung ginawa mo ay kaya rin, Panginoon, namin gawin. Kaya naman, Lord, kami patuloy na nagpapakumbaba. Hayaan mo, Panginoon, na makita ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, makita ng mga tao, hindi yung aming mga sarili. Pagpus, Lord, yung iyong pagmamahal, Panginoon, through us. Kaya, Lord, salamat sapagkat naniniwala po kami na kapag kami punong-puno, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Makikita, Panginoon, sa aming mga buhay kung gaano ka kabuti. Kaya Lord, kami patuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. At hayaan, Panginoon, na ang banal na Espiritu ay patuloy na manguna, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, we declared the compassion, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. We declared, Panginoon, na mas lalo ka naming mahalin. Sapagkat kapag, Panginoon, na mas lalo ka naming minamahal, ay kaya rin namin, Panginoon, mahalin ang aming kapwa. Lord, salamat, Panginoon.
Patuloy ka pong manguna saan man kami naroon. Makita ka sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa pagkatunay na lagi mo pong ipinapaalala sa amin na kami po ay maging vessel dito sa mundo para sa iba, lalo na po sa mga panalangin katulad nito. Salamat po, O Diyos, sapagkat lagi mo pong ipinare-remind sa amin na kami po ay isang channel of blessing, Panginoon, para sa iba, upang ang maraming tao na wala sa Panginoon at mayroong mga bagay na hindi magandang ginagawa, gamitin mo po lalo kami, Panginoon, ng iyong mga anak, yung totoong mga Kristiyano, Panginoon, hindi lamang dito sa amin, kundi sa buong mundo. Tunay po na ang mundo ay papunta na po sa pagkawasak o pagkabulok, sapagkat maraming tao ang nadidiliman at nawawala ang kanilang pagnanais na makasunod sa kalooban ng Diyos. Pero alam po namin na may tsansa pa po ang bawat individual, lalong-lalo na po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gawin po namin ang iyong kalooban. I pray for unang-una, Panginoon, ay reconciliation. Sapagkat tunay na mahirap magkaisa kapag ang reconciliation ay wala, Panginoon. Dahil may mga kanya-kanya pong mga views at may kanya-kanyang desire, may kanya-kanyang pananaw na minsan ay hindi ayon sa kalooban mo, O God. Hayaan mo nga po, Panginoon, na itama mo po ang aming mga puso. Gawin mo pong isang malinis at mayroong pagnanais na makasunod sa iyong kalooban. Upang ang unity ay amin pong makamit, Panginoon. Yung unity ay amin pong magawa. Especially, Panginoon, sa aming mga sarili, sa aming pamilya, at sa aming mga churches na meron kami, at maging sa buong mundo, at sa lahat ng mga sektor, sa aming gobyerno, ay kailangan po namin ang magpagkakaroon ng reconciliation and unity. Upang mawala po, Panginoon, ang pagkakabahabahagi dahilan lamang sa kanilang prinsipyo. Dahilan lamang sa kanilang sariling kagustuhan. But Lord, naway maintindihan ito ng marami na ang reconciliation and unity ay gawin po namin dahil ito po yung nais ng Panginoon. Na ang bawat isa, na ang bawat Kristiyano, ang bawat may mga samahan ay makita at maranasan po nila ito. At pag ito po ay nakita, especially sa mga believers, Panginoon, dahil alam po namin kapag po ito ay nagawa, magkakaroon po at makikita sa amin ito ng marami pang mga tao. Salamat po, Panginoon, bigyan mo po kami ng wisdom para po magampanan po namin ang dapat po namin gawin. Salamat po, Panginoon. In Jesus' mighty name, sa iyo ang papuri. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Ama, malapit kami sa oras na ito. Muli kami nagpapakumbaba at dinudulog namin ang puso, ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin ang mga bagay na ito ay hindi namin kaya gawin sa sariling kakayahan. At we need you, Jesus, in our life to be able na magawa namin itong bagay na ito, lalo na itong lesson namin sa empathy, that without you, Jesus, in our life, everything cannot be accomplished. It's you who give us that compassion. It's you who give us that desire to hear others. It's you who give us that wisdom
It's you who hold everything that we could have the joy to serve, to listen, not to judge, not to talk back to them with negative words. It is you who that live in us, that we are able na magawa namin ang mabagay na ito. Kaya sa oras na ito, kami nagpapakumbaba na mamuhay ka sa aming mabuhay. Na ang mabagay na ito ay magagawa namin dahil ikaw nga nung nandito ka sa mundo, you have that desire to sacrifice, to take the pain from us. Kaya Lord Jesus, it's only you that could make us full with this word of empathy in our heart. Salamat Panginoon Jesus that you continue to walk with us as we continue to read your words, and as you teach us paano namin gagawin. Salamat Panginoon Jesus. Change our heart, O Lord, na hindi namin tingnan ang aming pansariling katayahan, kundi na everything we would rely on you. Everything sa buong aming pangangatawan, from our mind, our heart, our senses, our sight. Sa iyo namin na itutuon ang lahat ng ama ito. Dahil alam namin ikaw ay isang halimbawa at ang katuruan mo ang dapat naming sundin. Salamat Panginoon Jesus dahil nandiyan ka, yung pag-ibig mo sa amin ay napakalawak. At salamat sa inyong buhay na siyang nagbayad para sa aming kasalanan. Salamat Panginoon Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Good morning, everyone. Amen. Good morning, blessed. Good morning. Good morning po. See you sa mga cell group. Good morning, Roro. God bless you. God bless you. Ate Lelet, I hope you're doing fine. Hi, Roro, Rapa, Ang aking Kylie. bebo. Bebo. Bye-bye, Roro. Mama. Ayan. Bye-bye. Ay, si Riley. Bye. Bye-bye po. God bless you. Bye po.